Magandang umaga mga ka-Super D. At sa umagang ito po ay tayo po ay mag-share po ng salita ng Panginoon. Ito yung magandang balita ng kaligtasan po. So bago po tayo magpatuloy ay tayo manandali pong manalangin. Yes, O Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, iniimbitahan ko, Panginoon, iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, Lord, ang maitaas, ikaw yung mapapurihan, Panginoon, Lord. Gawin mo lang, Panginoon, ang iyong lingkod na tungtungan, Panginoon, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord. Lord, dalayan ko po, Panginoon, Lord, saan man sulok ng mundo, Panginoon, Lord, naroroon ang mga tao, Panginoon, at makakarinig, Panginoon, na yung banal na salita, Panginoon. Naniniwala, Panginoon, ako na ang salita mo po, Panginoon, makapagbabago ng buhay, Panginoon, Lord, ng mga taong makakarinig na yung salita, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito at inaangkin, Panginoon, namin ang kaluwalhatian mula sa Anak, sa Ama at sa Espiritu Santo. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, sa umagang ito po, ang sabi po sa Romans 3:10, sabi doon, no one righteous, not even one. Walang naging matuwid ni isa po sa atin. Lahat po tayo makasalanan, mga kapatid. Huwag po nating sabihin na hindi tayo nagkasala. Kung sinasabi po natin na hindi po tayo nagkasala at walang kasalanan, ang sabi po ng Biblia, ay talaga po sinabi doon na sinungaling ang Panginoon, pero hindi po. Talaga po, nagkasala po tayo, mga kapatid. Aminin po natin na nagkasala po tayo. No? At ang sabi po sa Romans 3:23, yaman ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tunay nga po. Kasi lahat po tayo makasalanan. Sa standard po ng Panginoon, bagsak po tayo at hindi po tayo nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon because we are a sinner po. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo nagkasala sa harapan po ng Diyos. Isa lang po at ang hindi nagkasala, ang Panginoong Jesucristo lang po ang hindi po nagkasala, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, sa mga oras pong ito, kung titingnan po natin na dapat po aminin po natin sa sarili natin at makita po natin sa ating sarili na tayo po ay nagkasala. Ano? Tayo po ay nagkasala. Huwag po natin gamitin yung ating kakayanan, huwag po natin gamitin yung ating talento na ako ay mataas ay yung standard ko, no. Hindi po natin naabot yung standard ng Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa at siya yung nagbigay ng buhay po sa atin. Amen po. So, ang sumunod pong verse ay matatagpan po sa Romans 6:23, ang sabi po doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sabing ganon kay Kristo na Panginoon natin. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, kailangan nating patayin ang espiritu ng sanlibutan sa buhay po natin. Ano? At ang kailangan pong manatili po sa atin ay ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Ano? Kaya nga po, kung patuloy tayo nagkakasala, at patuloy tayo nagkakasala po, ang sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yun po yung nakakatakot. Ano? Yun po yung nakakatakot dahil ang sabi ng Panginoon, darating siya katulad ng isang magnanakaw. Hindi po natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. So pag dumating po ang Panginoon sa mga oras na ito at nandun po tayo sa sukdulan na hindi tayo nakaalis doon sa pagkakasala na ating ginagalawan, malamang po na hindi po tayo makakasama po ng Panginoon. At ang kabayaran ng kamataya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan po. Kasi po, ang sabi po ng Biblia po, ano po, sa 1 John 1:8 up to 10 po, ang sabi doon, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Totoo po yun. Kumbaga, wag natin pong dayain ang ating sarili. Ano? Kumbaga, magpakatotoo tayo na tayo po ay nagkasala.
Ano po? Sabi doon, sanay, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon. If we confess our sin, He is faithful and just and purify us from all unrighteousness. So yun po yung sabi ng Panginoon. Ano? Kung lalapit lang po tayo sa Panginoon, ay tayo po kanyang patatawarin. Alam niyo mga kapatid, sabi po ng Biblia, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ay hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Ngunit kung ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala, ay isa kang angka ng dyablo. So, ang hirap po tanggapin na tayo po ay isang angka ng dyablo. So, kailangan putulin na po natin. Dapat ang magruwin po sa atin ngayon, patayin na po natin yung espiritu ng sanlibutan, mga kapatid. At ang ipalit po natin ang espiritu po ng Panginoon. Alam niyo yung sumunod na yung B, ang sabi po doon, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang sarap po kung tatalikuran po natin mga kapatid ang ating dating buhay, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, everlasting to everlasting po makasama natin ang Panginoon at yung pangako ng Diyos sa heaven ay mararanasan po natin. Kaya ngayon pa lang po mga kapatid, aminin po natin tayo ay nagkasala, aminin po natin tayo ay makasalanan sa harap po ng Panginoon dahil po kung hindi po natin naaminin, dinadaya lang po natin ang ating sarili. Yun po yung sabi sa 1 John, sa 1 John 8 po. Yun ang sabi doon, dinadaya natin ang sarili natin at walang katotohanan. So kailangan pong aminin natin na tayo po ay nagkasala. So, napakaganda po kung tatalikuran po natin yung ating dating buhay. Mga kapatid? Sabi po, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Napakaganda po, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapatid, sa mga oras na ito, alam ko, naniniwala pa ako, iba't ibang uri po ang ating sitwasyon sa mga oras na ito. Iba't ibang uri po ng ating nararamdaman sa mga oras na ito. But naniniwala po ako, by the power of the Holy Spirit po, ang lahat ng yan po ay kaya po nating malunasan po at kaya nating mapagtagumpayan po ang lahat ng yan. Ito po yung paanyaya ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kung titingnan po natin, matatagpuan po natin ang paanyaya ng Panginoong Jesucristo sa Revelation 3:20. Ano po sabi doon sa Revelation, sa Revelation 3:20, basahin po natin para po lubusan po nating makita, malaman kung ano po sinasabi sa Revelation 3:20. Ang sabi po doon ito, makinig po tayo mga kapatid, ang sabi po dito, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin mo ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo sa hapagkainan. Naririto ako, kumakatok sa inyong pintuan. Kung pagbubuksan niyo ako, ako'y papasok at magkasama tayong kakain sa hapagkainan. Kapatid, napakaganda po ng paanyaya ng Panginoon. Sino ba tayo sa harap ng Panginoon? Isang maruming basahan lang po tayo mga kapatid sa harap ng Panginoon. But ang Panginoon po ang nag-i-initiate po sa atin. Ang Panginoon po ang nagbibigay po ng kumbaga, andito siya. Yung kamay niya, inaabot niya sa atin. Pero minsan po, hindi natin makita yung kamay po ng Panginoon. Bakit? Bulag po tayo. May maskara po tayo. Kailangan yung maskara na yan, tanggalin po natin. At ito yung paanyaya ng Panginoon. Ulitin ko po narito ako, kumakatok sa inyong pintuan. At kung pambubuksan niyo ako, papasok ako na magkasama kakain tayo magkasama sa hapagkainan. Napakaganda po ng paanyaya ng Panginoon. Isang illustration lang po, pintuan. Ang isang pintuan po ito po ay illustration. Yung pintuan po yan, yun yung puso po natin. Yung pintuan po, ang doorknob nasa loob. Kumakatok sa labas, si Lord. So, sino yung magbubukas? Kumakatok ang Panginoon sa ating puso, sino po yung magbubukas? Walang iba po
Di ba po tayo yung magbubukas? Kung papapasukin natin ang Panginoon, sabi roon, papasok siya at magkasama tayong kakain sa hapagkainan. Napakaganda po ng paanyaya ng Panginoon po sa buhay natin. Ang Panginoon po, hindi po pinipwersa tayo. Nasa atin po ang desisyon kung papapasukin po natin ang Panginoon sa ating puso. At pag po pinapasok natin ang Panginoon sa ating puso at tinanggap po natin ang Panginoon sa ating puso, kailangan pong mayroong kasinsiruhan tayo sa ating puso po na tanggapin natin ng buong buo ang Panginoon sa buhay natin. Kung ano man pong mga susi na mayroon tayo na nakakasagabal sa buhay po natin, kailangan po nating ibigay na po sa Panginoon. Bahala po ang Panginoon magbukas po sa mga susing yan. Wag po nating, wag po nating ibigay lamang ng kung 10 susi, 9 lang po, hindi po yun acceptable sa Panginoon. Kailangan pong ibigay natin yung buo 10 po. Si Lord yung bahala dyan. Lahat po aayusin ng Panginoon yan. Kasi ang sabi po sa Romans, punta po tayo sa Romans 10. Ang sabi po sa Romans 10, puntahan po natin yung Romans 10, 9 to 10. Sabing ganun. Basahin po natin. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos, muli sa mga patay ay maliligtas ka. Tandaan po natin sapagkat sa puso na naman po, sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya't itinuring na ganap, at sa pamamagitan ng bibig, sabing ganon, ay nagpapahayag kaya't naliligtas. So maliwanag po, sabi, kung bibigkasin mo sa iyong mga labi na ang Panginoon, sabing ganon, at samampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kapatid, this is the time of salvation. Natanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin, mga kapatid. Dahil po, ang Panginoon po, siya po ay napako sa cross. Nagbuwis po siya ng buhay sa cross. Dumanak ang kanyang dugo sa cross dahil po sa iyo at sa akin, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang Panginoon, this is the significance of Jesus Christ na niredeem po tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya po sa mga oras na ito, huwag po tayo mag-atubili. Natanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Because of the cross, nandito ang Panginoong Jesucristo. Naghihintay sa atin. Kahit anuman po yung kasalanan natin, malaki man o maliit, handa po tayong tanggapin at yakapin po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, desisyonan mo ang sarili mo. Ikaw lang at ang Panginoon. Kung nanonood ka sa mga oras na ito, mga kapatid, kung nakikinig ka sa mga oras na ito, mga kapatid, tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo ng buo. At naniniwala ako, miracles happen to your life, kapatid. Yan po yung gusto ng mangyari po ng Panginoon. Maranasan natin yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Kaya, manandali po tayong manalangin sa mga oras na ito. At kung kayo man po sa mga oras na ito ay nakikinig, tumungo po tayo sa mga oras na ito. Ibaw po natin yung ating sarili sa Panginoon. Tanggapin po natin siya ng buong buo sa puso po natin. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Lord, isa akong makasalanan. Naririto, Panginoon, ako. Inaamin ko na ako'y nagkasala sa iyo. Panginoon, sa mga oras na ito, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanang nagawa. Sa mga oras nito, Panginoon, Lord,
Naninikluhod, Panginoon, kami sa iyo, Panginoon. Napatawarin mo kami sa aming managawang pagkakamali sa iyong harapan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko sa banal na Espiritu, tulungan kami na maisuko, Panginoon, ang lahat ng bagay na mayroon kami sa aming katawan, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, Lord, na ginagawa namin na hindi kaya-aya, Panginoon, sa iyo. Mula, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, aariin kita, Panginoon, na ikaw yung maging driver ng buhay ko. Panginoon, ikaw yung manubela ng buhay ko, Panginoon, sa mga oras na ito. At muli, Panginoon, Lord, dalahin ko, Panginoon, pinapapasok kita, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon. Ikaw yung maghari, Panginoon, Lord. Lord, sa mga oras na ito, maraming salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, Panginoon. Lord, isulat mo po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, Lord, ng lahat ng aking kasalanan. Lord, naniniwala, Panginoon, kami, Lord. Miracles happen, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon, Lord, nananalangin, Panginoon, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. At naniniwala, Panginoon, ako, Panginoon, Lord, sa mga nakinig, Panginoon, Lord, na yung banal na salita, Panginoon, Lord. Naniniwala, Panginoon, kami, na ikaw, Panginoon, Lord, ang pumatok sa kanilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye. See you again.